بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So sa muli, puriin at pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang. Nawa ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang habag ng Allah, biyaya ng Allah sa kaniyang pamilya, mga kasamahan at sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas. Dahil sa maraming nag-mention sa akin sa isang page ng isang non-Muslim, isang pastor at nakilala na kung saan siya ay masasabi nating mayroong mataas na pinag-aralan about sa kanyang pananampalataya, no? Maaaring masasabi natin na siya ay Bachelor in Christian Leadership, na isang pastor na nagpapalaganap ng relihiyong Katoliko. So ganun pa man, kung bakit ako nag-live, dahil nabigyan natin ng pansin yung mga video niya at nakitaan natin ng instead na yung turo nila, ang ituro sa mga tao para magkaroon ng liwanag, kasi malabo no? Malabo ang Christianity na pag yung turo. Dapat, pastor, fokusan mo munang ipaliwanag yung pagiging Kristiyano mo, kung ano natutunan mo sa simbahan. Huwag ka munang pumasok sa mga Muslim. I mean, huwag mo munang pasukan ang topic about Islam. Kasi mababaliwala yung pinag-aralan mo. Kahit pakita natin sa social media, I think siya to, di ba? Si David Chris Julius, Bachelor in Christian Leadership. So, ibig sabihin, nakapagtapos ito, si kabayan ng mataas na kurso sa pagiging Kristiyano. Yan. Kaya isa sa way na aking isang dahilan kung bakit ako nag-live ngayon, sa kadahilanan na gusto ko ring maipakita sa mga manonood natin at sa mga Kristiyano na kahit nakapagtapos ang isang tao sa pagiging pare, hindi pa rin yun sapat para sabihin na pakikinggan mo na ang lahat ng kanyang sinasabi. Gusto ko ring ipaalam sa lahat ng mga nanonood na mga non-Muslim na ito mismong mataas na pinag-aralan na magiging pari ninyo o pastor ninyo ay lalabas na hindi niya talaga napag-aralan ang sinasabing Biblia na pinagkukuhanan niya ng kaalaman. Actually, ayokong magbigay ng mga some dalil o some evidence na manggagaling sa Biblia, pero syempre kailangan natin upang maiparating sa taong ito na si kababayan CJ Pastor na mismo sa Biblia may against sa kanyang mga sinasabi na hindi niya ito na pag-iisip-isipan. So ngayon, ang ating step ay pakikinggan muna natin ang ating kababayan at saka natin bibigyan ng mga reaksyon kung ano yung kanyang mga sinasabi, no? Bigyan natin at pakinggan natin para naman na mas marinig natin at maintindihan kung anong kanyang gustong iparating. Huwag na huwag kang magpapakonvert sa mga Muslim, lalong-lalo na kapag ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Isang dahilan kung bakit ako nag-video, dahil nagbigay siya ng babala. Kasi as a dating Kristiyano, no? Dating Kristiyano, so parang binalaan niya na rin tayo na huwag kang magiging isang Muslim. So naging dagok ito sa aking pandinig. Bakit? Pipigilan mo yung tao na huwag mag-Muslim? Anong klase? Why? Ano ang magiging reason? Tanungin kita, ano ang magiging reason ko kung sakaling
hindi ko papasukin ng Islam kung alam ko naman na ito ang tama? Now, pakinggan natin siya kung ano ang 3 dahilan kung bakit hindi mo dapat pasukin ang Islam. Magugulat na lamang kayo na bandang huli ay dapat pala kayong mag-Muslim. Ha? Kaya ito lang masasabi ko sa iyo, payo ko lang sa iyo, Pastor CJ, kung nag-focus ka lang sana sa kung anong natapos mo, ay maaaring hindi humantong sa ganito. Na gusto mong iparating sa mga kapwa mo Kristiyano na hindi maganda ang Islam, pero ngayon, bidyong ito, lalabas na ikaw mismo na nakapagtapos ka ng pag-aaral as a Christian leadership, tapos hindi mo pa pala alam mismo kung ano ang iyong pinag-aralan? Maaari kaya? O sige, pakinggan natin inshallah. Alam niyo po ba, bilang isang Kristiyano at isang pastor, marami pong nagpi-PM sa akin na hinihikayat nila ako na magpa-convert into Islam. At nakakalungkot isipin na meron po tayong mga kapatid na Kristiyano na nagpapapalit ng relihiyon at lumilipat po sila sa Muslim. Ang salitang nakakalungkot isipin na may mga kapatid kang Kristiyano na lumilipat sa Islam, yes, ikaw lang nalulungkot. Pero tanungin mo, kami na Kristiyano na lumipat sa Islam, nalulungkot kaya kami? Napahamak kaya kami? Or naging bad kaya kami? Or naging worse kaya ang buhay namin lalo? Marahil ikaw nalungkot dahil ikaw iniwanan namin sa pananampalatayang yaan. Pero kaming umiwan sa pananampalataya mo as a Kristiyano, happy po kami. Para sa iyong, for your information kayo lang na mga pastor ang nalulungkot kasi hindi nyo kayang patunayan sa amin na tunay ang inyong pananampalataya. Kaya kayo lang yung nalungkot. Kaming Christian na nag-Muslim, masaya po kami. Allahu Akbar. Nakita nyo yung difference, kapatid? Kabayan, ang sabi mo, nalungkot kayo? Yes, malungkot talaga kayo. Pero kaming nag-Muslim, masaya po kami. So walang dapat ikalungkot doon. Maliban na lamang kayong mga leader ng Kristiyano na iniiwanan na ng katulad naming mga tagasunod ninyo. Ha? Pakinggan pa Sa natin. video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang 3 dahilan kung bakit hindi po tayo dapat magpa-convert or lumipat sa Islam, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano. Sa video na ito ay magpapakita si kababayan ng 3 dahilan para hindi ka maging Muslim. Pero alam nyo ba, sa video ito, bibigyan ko kayo ng maraming dahilan para kayo ay mag-Muslim. Parang nagkakabaliktad Allahu Akbar. Yung tipo na yung gusto mong gumawa ng video para mahikayat mo yung mga Kristiyano na huwag mag-Muslim, magbibigay ka ng mga dahilan, tapos marirealize nila na yung pintuan ng ayaw mo silang maging Muslim dahil sa binigay mong dahilan, ay yung pa pala yung pintuan na makapag-Muslim sila. Na, Allah, binigyan mo ng pintuan ang mga kababayan nating Kristiyano para tuluyang pag-aralan ang relihiyong Islam. So pakinggan pa natin, marami pa tayong matutuklasan. Unang dahilan po, Muhammad is not the last prophet. Unang dahilan niya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the last prophet. O sino? Sino pala yung huling propeta? Pakinggan natin siya para naman magkaroon tayo ng aral, di ba? Sabi po ng mga Muslim, si Muhammad daw po ang huling propeta ng Diyos. Second to the last si Jesus Christ na prophet. So after daw ni Jesus Christ, meron pang huling propeta na lumabas at ito nga daw po ay si Muhammad. So tayo po bilang mga Kristiyano, Biblia po ang basihan ng ating pananampalataya. At So, gusto ko lang munang i-stop kasi ang sabi niya dito, tayo po mga Kristiyano, Biblia po ang basihan ng ating pananampalataya. So, ano kayang ibig niyang sabihin dito? Pakinggan nga natin. ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito? Ano yung bagay na yon? Yung pagkakaroon ng last na propeta. Tayin po natin yung Romans chapter 10 verse 4, ganito po yung sinasabi. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Sa English translation, ang pagkakasabi po dyan, Christ is the culmination of the law. Ibig sabihin po, yung aral na itinuro ng ating Panginoong Hesus is yung hangganan ng ating doktrina or paniniwala nating mga Kristiyano. At yung New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Oh, teka. Ulitin nga natin konti. Parang hindi ko masyadong, hindi maganda sa panlasa yung narinig natin. Ulitin nga natin. Paniniwala nating mga Kristiyano. At yung New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Ulitin pa nga natin, parang parang mali ba ako ng dinig? Ulitin ko para sure.
po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan Ano daw, ating doktrina or paniniwala. Parang nating namali mga ako ng dinig Kristiyano. At yung New Testament po ay ang siyang aral ng ating Panginoong Hesus na dapat po nating maging hangganan ng paniniwala at pananampalataya. Oh, hindi pala ako namali ng rinig. Bagkus, tama lang pala ang aking pagkakarinig na ang New Testament daw ang huling kapahayagan na ibinigay ni Jesus para sundin. Teka muna. Parang ano yata, mali ba ako ng dinig or tama? Diba tama sa tingin nyo? Tama, di ba? Na ang New Testament daw ang huling kapahayagan ni Jesus. And now, ang tanong, how many years between Old and New Testament? Old Testament sa kapanahunan ni Jesus. And how many years between Old and New Testament? Ilan daw? 400 years. Paano yan ngayon, Pastor? Papaano mo ngayon ipapaliwanag sa amin na ayaw mong tanggapin na si Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan bilang huling propeta, tapos ang sabi mo ay wala ng kasulatang darating, wala ng turong darating, pero teka muna, bakit nagkaroon ng New Testament? Ito ang bangungot ng mga pastor at mga pare na pinakailaman niya yung Islam. Now, ano yon? Kung ang dahilan mo, huwag kayong mag-Muslim dahil si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi propeta, hindi last na prophet. Kasi sabi ni Jesus, wala nang darating pang propeta, so huwag na kayo mag-Muslim. Kasi huwag niyong paniwalaan ang mensahe ni Muhammad na bago lamang. Teka, tapos sinabi mo na ang New Testament ay ang mensahe ni Jesus? Para sa iyong kaalaman, kababayan, 400 years nang wala si Jesus bago dumating ang Testament, New Testament. Now, paano mo ngayon sasabihin na papaniwalaan mo rin ba na ang New Testament ay salita ng Diyos? Samantalang wala na si Jesus? Pero may mensaheng iniwan si Jesus at may dumating na New Testament? Teka, parang parang something wrong. Like, di ba? Yung sabihin mo na hindi si Muhammad yung last prophet kasi nagbigay siya ng panibagong kautusan. Kaya nga nagsabing New Testament, bago rin yan, brother Di ba? Hindi man ako tumatawa dahil natawa lang ako dahil can you imagine na kapag tapos kayo ng pag-aaral, tapos ako na walang tinapos, naintindihan ko pa kung ano ang katotohanan. Tignan mo, huwag kang maniwala sa mga Muslim dahil hindi si Muhammad ang last prophet dahil bagong kasulatan yan. Pero magugulat ka na lang, after pala ni Jesus, may dumating na bagong kasulatan. So bakit ngayon? Anong nangyari? Anong nangyari ngayon? Pastor, paki-explain mo nga sa amin yon. Paniniwalaan ba namin yung New Testament? Wala na si Jesus noong that time. Di ba? So, malaking bangungot ito para kila Pastor. Di ba? Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 17, pinulfill ni Jesus Christ yung Old Testament. Meaning to say, yung Old Testament na aral ng Diyos ay kulang pa po at yung hanggan. Hindi ko maiwasan tumawa. Allahu Akbar. Patawarin ako ng Allah. Pero kasi natatawa ako kasi biruin mo. Pakinggan natin uli. Pinulfill ni Jesus Christ yung Old Testament. Anong sabi niya? Pinulfilled ni Jesus Christ ang Old Testament. Okay? Meaning to say, yung Old Testament na aral ng Diyos ay kulang pa po. Pinulfilled ni Jesus Christ ang Old Testament, tapos it means to say, ang Old Testament is kulang pa po. Allahu Akbar. Gabayan ka ng Allah. Gabayan ng Allah ang mga tigasunod ninyo. Paano ninyo naluloko yung mga tigasunod ninyo? Ang sabi ni Pastor, pinulfilled na ni Jesus Christ ang Old Testament, tapos sabihin, kulang pa po. Anong kulang para masabi mo na yung kabuuan ay New Testament? Teka. Pastor, malaking bangungot po ito sa inyo. Paano nyo ngayon papaliwanag na tinapos na ni Jesus, tapos ngayon, kulang pa?
Sige, pakinggan pa nga natin si Pastor. at yung hangganan is yung turo ni Jesus Christ. Now, usapang propeta po tayo. Pag sinabi po natin Tumalon na siya sa pagkakapropeta. Pero hindi mo na kita hayaang makalagpas sa bagay na yan. Yung sinasabi mong, tinapos na ni Jesus ang mensahe niya nung nandito siya sa mundo. My question is, how about New Testament? Nandito pa ba si Jesus sa mundo? Kung ako Kristiyano uli, magmumuslim uli ako. Ha? Kasi, niloloko tayo ng mga nakapag-aral ng Christian eh. Ha? Allahu Akbar. prophet means messenger of God. Ibig sabihin po, yung gustong ipasabi ng Diyos ay pinapasabi niya po sa mga propeta niya. Now, ito pong si Muhammad ay nagkiklaim na isa pong prophet. At ito pong si Muhammad ay nagdagdag po ng turo at salita daw ng Diyos. Now, si Muhammad lang ba daw ang nagdagdag ng turo ng salita ng Diyos? Parang hindi yata ito nagbabasa ng Biblia. Parang hindi niya yata alam yung katuruan ng Biblia. Na hindi niya yata alam na si Pablo ay nakita niya raw si Jesus. Tapos, inutusan daw siya. Kaya nagkaroon ng New Testament. So, ibig sabihin, kung sabihin mo na nagdagdag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag mong ipagkaila na nagdagdag din si Pablo dong. Na? Huwag mong ipagkaila na nagdagdag din si Pablo. Kasi, hindi lang si Propeta Muhammad yung sabi mo nagdagdag. Si Pablo din. Kasi, yung utos ni Pablo ay bagong utos daw yun, New Testament nga di ba? So, mashallah, dapat ba nating bigyan ng pansin ito? Yes, napakahalaga na yung mga ganitong pastor na maraming alam sa Biblia, tapos gusto niya sirain ng Islam, pero hindi niya napapansin sila yung nasisira. Thank you. Kasi nag-open ka ng ganitong topic, sana maraming Kristiyano ang magising sa katotohanan dahil sa iyo. And the same time, ikaw din, pastor. Ikaw din. Sana makarating itong video ito sa iyo. At ito nga po ay ang Quran. Pero mga kapatid, kung titignan po natin mabuti, yung Quran po na sinulat ni Muhammad ay hindi po aral ng ating Panginoong Hesus. At mas malalaman niya pa po yan mamaya sa number 2 and number 3. Ito pong Quran na ito ay aral po ni Muhammad. Pero kung babalikan po natin yung Romans chapter 10 verse 4, sinasabi nga, Teka. Parang may naalala akong kwento ng Biblia na sinabi ni Pablo na ang Biblia ay sinulat niya bilang kanyang haka-haka. Bakit hindi natin nabasa na si Jesus ang nagsulat nun? Parang ang dami yatang problema nila, Pastor, today. Good luck, Pastor. na po doon na si Jesus Christ or turo ng ating Panginoong Hesus ang hangganan ng ating pananampalataya. Pangalawang bagay po, dinagdagan nila ang aral ng Biblia. Teka. Parang namali yata ako ng dinig. Pastor, parang mali yata ang dinig ko. Ulitin nga. Pananampalataya. Pangalawang bagay po, dinagdagan nila ang aral ng Biblia. Ha? Kami ang nagdagdag ng aral ng Biblia? Teka lang. Sumasakit yung bangs ko. Pastor, no? Para sa iyong kaalaman, hindi po kami ang nagdagdag ng aral ng Biblia. Kasi kung sabihin mo, ang Biblia is may Old Testament at nilagyan nyo ng New Testament at naging isa sila, sinong nagdagdag kami? Ba't kami sisisihin mo? Ikaw nagdagdag ng New Testament. Hindi naman kami. See? Hindi kami ang nagdagdag ng Biblia. Kayo ang nagdagdag ng Biblia. Kasi yung Old, dinagdagan nyo, nilagyan nyo ng New Testament. Yung Old, nakalipas ang 400 years, dinagdagan nyo ng New Testament. Huwag mo kami pagbintangan na kami nagdagdag ng Biblia. Ano ba naman yan? Huwag ganon, Pastor. Bad yun. Bad po yun, Pastor. Bad yun. Isipin mo na lang, bangungot ito, yung nangyayari ngayon, at magising ka sana sa katotohanan. Sa realidad, huwag mo na itong uulitin, Pastor. Ang kulit mo eh. Di ba? Which is, ito na nga po yung sinasabi ko kanina pa na Quran. Ops! Yung idinagdag sa Biblia, Quran ba? Payag ba kayo, mga kapatid, kababayan, na yung idinagdag sa Biblia, Quran ba? Di! Kasi ang idinagdag sa Biblia, yung New Testament. Allahu Akbar. Di ba? May Old, dinagdagan ng New Testament. Hindi Quran. Hindi po Quran. Ang Quran is Final Testament. No, hindi siya dinagdag sa Biblia. May nabasa ka bang salita ng Quran sa Biblia? May nabasa ka bang salita? Pastor, kung nag-aral ka ng Biblia, may nabasa ka bang salita ng Quran sa Biblia?
Pag wala, walang dinagdag wala kami dinagdag sa Biblia ninyo. Pambihira ka. Bintang ka ng bintang. Ang tawag doon, pambihirang kasaysayan, pastor. Hindi ka namin pinagtatawanan dito. Pero ang pinupunto namin, problema mo ito, pinasukan mo, so kailangan lagpasan mo. Kasi, babanggain mo yung isang Muslim, lalong-lalo dati pang Kristiyano. So, gusto ko rin ipagtanggol ang Islam sa mga katulad ninyo na matagal kaming niloloko. That's my point. That's my point. Na kung bakit ako nag-live, gusto kong iparating sa social media, ang dahilan kung bakit ako nag-live ay gusto kong iparating na bilang dating Kristiyano, gusto kong isiwalat na kayo ay matagal na sa amin ng loloko. Hindi nyo ipinapaalam ito sa kapwa ninyo Kristiyano. Tangin pa So natin. yung Quran po ay isang dagdag aral. Bakit? Kasi hindi naman po ito turo ng ating Panginoong Hesus. At ang Quran at ang Biblia. Teka muna. Ang Quran ay hindi turo ni Jesus. Yes, kasi turo ito ni Muhammad. Nagaling kay Allah. Bawat henerasyon, si Propeta David, binigyan ng Zabur, mga awitin. Si Propeta Ibrahim, binigyan ng suhub, mga kalatas. Si Propeta Muhammad, binigyan ng Quran. Propeta Moises, binigyan ng Taurah, mga commandments. Si Jesus, Injil. Now, that's my question is, kung aral ni Jesus ang Biblia, kaninong propeta ipinadala ang Biblia? Parang may problema yata ito. Pastor, bahala ka, lusutan mo itong pinasok mo. Ay marami po talagang contradiction. Isang halimbawa na nga lang po dyan is yung naniniwala po sila na si Teka muna, ang Quran daw is maraming contradiction? Teka muna, pastor, niloloko mo kami. Tingnan mo, sabi nga ni Brother Aki bin Amir, 50,000 error in the Bible nga pastor. 50,000 error. Now, I challenge you, pastor, kung mayroong contradict sa Quran, asaan? Bigyan mo ko ng 2, 1, 3, 4. Asan? Asan po? Sa Biblia daw, 50,000 na. Problema ni pastor to ngayon. Nako, paano to ngayon, pastor? Laki ng problema mo ngayon. si Jesus Christ ay tao lamang at hindi po Diyos. Hindi kami mga Muslim ang nagsabi na si Jesus ay tao lamang. Hindi lang kaming mga Muslim, kapatid. Kababayan. Maging ang Biblia ay si Jesus po ay nagsabi na tao lang po yun. Now, anong sabi sa Mateo 16, versikulo 27? Sapagkat ang anak ng tao na si Jesus ay napaparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Sa Mateo 16, versikulo 28, hanggang sa kanilang nakita ang anak ng tao na si Jesus na pumarito sa kaniyang kaharian. Quran ba yan? Muslim ba nagsabi niyan? Hindi po. Biblia ang nagsabi niyan na si Jesus ay isang tao lamang at anak ng tao. Napakaliwanag, kababayan. Napakaliwanag, pastor. Paano mo ngayon to ngayon? Paano ngayon to? Problema na to ngayon, pastor, So ito pong Quran ay katulad lang din po ng nag-viral na book, which is yung Book of Enoch. Yung Book of Enoch po ay nag-viral pero hindi po yan na-canonize or naisama sa Biblia. Dahil yung Book of Enoch po ay hindi po fully inspired by God. Marami po itong contradiction patungkol sa Bible. Maaring ito itinawag na Book of Enoch kasi yung nakasulat doon ay patungkol sa buhay ni Enoch. Pero hindi po si Enoch yung sumulat po talaga noon. Meron kung sino man ang sumulat po ng libro na yon. At dahil nga po doon, ito ang naging dahilan kung bakit hindi nga po ito sinama ng mga Bible scholar sa canonism ng Bible. So bukod pa po sa Book of Enoch, marami pa pong mga books na naisulat na hindi po inspired by God. Kasama na din po dyan yung Apocrypha, yung Judith, Macabeo, Tobit, na isulat naman during 400 silent years na hindi rin po naisama sa ating Biblia dahil hindi nga rin po ito inspired by God. So ito rin naman pong Quran ay naisulat din po. So ang ibig sabihin, pastor, kayo pala ang pipili ng isasama ninyo na kasulatan sa Biblia ninyo? Paano 'yon? Pag hindi pinili ng kasamahan ninyo na bilang kasulatan, hindi na ninyo paniniwalaan. Ano ba 'yan? Na hindi naman po inspired by God at marami pong contradiction sa Bible. Ang nakikita kong dahilan kung bakit sumikat o kaya naman naging at least inamin mo din 100 silent years na hindi rin po naisama sa
inamin mo rin na maraming contradiction sa Bible. ating Biblia dahil hindi nga rin po ito inspired by God. So ito rin naman pong Quran ay naisulat din po na hindi naman po inspired by God at marami pong contradiction sa Bible. Ang nakikita kong dahilan kung bakit sumikat o kaya naman naging marami ang tagasunod ni Muhammad o nung aral ng Quran ay dahil sa Quran ay ipinapangaral din po ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa Quran po sinasama nila ang buhay ni Abraham, ni Moises, ni Mary at ng ating Panginoong Hesus. At pinapalabas nga po na itong mga Muslim na ito na ang Quran ay dagdag sa salita ng Diyos o kadugtong sa Biblia. Pero ang Teka, Pastor. Sino nagsabi na Muslim na ang Quran ay karuktong ng Biblia? Ha? Sino nagsabi, Pastor? Sagutin mo nga ito. Sino ang nagsabi na ang Quran ay karuktong ng Biblia? Wala kaming alam dyan na karuktong ng Biblia ang Quran. Ano yon? Mayroon kami sinabi? Wala po kami sinasabi, Pastor. Kaya huwag ka nagbibintang. Kangina ka pa nagbibintang eh. Nasaan ba yung tubo? Ha? Kangina mo pa kami pinagbibintangan. Kangina sinabi mo, kami nagdagdag sa Biblia. Ngayon naman, kami nagsabi na ang Biblia ay karuktong Quran. Nah, ano ba yan? Pastor. Maayos ka, ha? maganda po dyan, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagbabala na po sa Matthew chapter 24 verse 5 na Nabanggit mo kanina na ang Quran ay maraming kwento ni Abraham, ni Jesus, ni Moises. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba namamangha sa Quran? Bakit alam ng Quran ang kwento ni Jesus, kwento ni Maria, kwento ni Abraham, kwento ni Moises? Bakit alam? Dapat magtaka ka, mag-isip ka na bakit alam ng Quran yon? Ha? Bakit nalaman ng Quran yon? Kung gawa lang ni Muhammad yon, paano nalaman ni Muhammad yon? Yung mga kwento na yon. Ha? Dapat yun, mabilib ka nga eh. Dahil alam ng Quran yung mga kwento ng mga propeta. marami po ang darating sa pangalan ng ating Panginoong Hesus para manlinlang ng marami. Ngayon, ano nga Marami daw darating sa pangalan ni Jesus na para manling lang ng madami. Baka kabilang kayo doon. Kasi nung dumating si Pablo, ginamit yung pangalan ni Jesus. Nung namatay si Jesus, 400 years ago na nakalipas, pagdating ni Pablo, sinabi niya, ako ay mangangaral sa ngalan ni Jesus. Baka si Pablo yun, nangaral sa pangalan ni Jesus. Kasi si Propeta Muhammad, hindi naman nangangaral sa ngalan ni Jesus eh. Nangangaral si Propeta Muhammad in the name of Allah. Pangalan ng Allah eh. Hindi pangalan ni Jesus. Kaya huwag mo sabihin na maraming darating na magagamit ang pangalan ni Jesus. Ang Islam, hindi ka bahali dun kasi hindi naman ginagamit ang pangalan ni Jesus sa Islam. Ang ginagamit ng buhay ni Propeta Muhammad, pangalan ni Allah. Ibig sabihin, ang gumamit ng pangalan ni Jesus, sino po? Si Pablo. Di Pastor. Paano na yan? Ano ba yan? Si Pastor, kanina pa kami niloloko. Pastor, umayos ka, ha? ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tao na nagdadagdag na salita ng Diyos? Basahin po natin yung Revelation chapter 22 verse 18. Ganito Ano daw masasabi ng Biblia na tao na nagdagdag ng salita ng Diyos? Pakinggan natin. yung sinasabi, ako si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. So makikita po natin na yung mga nagdaragdag sa salita ng Diyos o mga nagdudugtong sa Biblia ay parurusahan po ng Panginoon. Parang nabingi yata ako. Pakinggan ko nga uli. Pakinggan ko lang uli, ha? Baka nabingi ako. Ano daw? Dito. So makikita po natin na yung mga nagdaragdag sa salita ng Diyos o mga nagdudugtong sa Biblia ay parurusahan po ng Panginoon. Maliwanag kasi sinabi ni Pastor, yung mga nagduduktong sa Biblia, parurusahan ng Panginoon. Patay kayo ngayon. Lagot kayo ngayon, Pastor. Kasi nung may Old Testament na, dinagdagan nyo pa ng New Testament. Ang kulit. Ha? Parurusahan ng Biblia, yung mga nagdagdag sa Biblia. Ay may old na, tapos may new pa. So, paano ngayon yan? So, anong gagawin natin ngayon? Nagdagdag kayo ng Biblia, ng New Testament, dinagdagan ninyo yung Old Testament. So, parurusahan kayo ng Diyos. Sorry, no? Pero, subhanallah, hindi ko maiwasan na mangiti at nakapag-iisip ako na alhamdulillah I am a Muslim na. Hindi na kami mapagloloko ng mga pastor na ito. Ha? So meaning to say, ito po ay mga unbelievers or mga kasama sa mga hindi mananampalataya. So, kaya mo ba, Pastor, tanggapin? Nakasama kayo sa hindi mananampalataya kasi nagdagdag kayo sa Biblia. Nilagyan nyo ng New Testament.
Madahing problema si pastor. Subhanallah, pastor. Huwag mo na kasing anuin yung mga Muslim, pastor. Ipangalap mo na lang yung tutunan mo sa Biblia. Huwag mo nang galawin yung Islam. Kasi ayan tuloy. Ha? Marami ka tuloy. Foul words. Ha? Sabi rin po ng Galatians Sayang yung pinag-aralan mo. Sayang yung ginastos ng magulang mo sa'yo, pastor. Ha? chapter 1 verse 8 to 9, ganito po yung sinasabi. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinasabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. So ito po yung nakakalungkot na part, mga kapatid. Sinusumpa ng Diyos yung mga nagdaragdag ng salita ng Diyos. Susumpain ng Diyos ang nagdaragdag ng salita ng Diyos. Kanina pa sinasabi ni pastor na si Jesus ay last na. Wala nang magdaragdag pa. Pastor, ito share lang ito Naalala mo ba yung sa Juan 14, versikulo 16? Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama na kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Bibigyan daw, ano sabi daw ni Jesus? Bibigyan kayo ng panibagong mang-aaliw. Gayunman, sinasalita ko sa inyong katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako ay yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. So nakita niyo mga kapatid, nakita ninyo mga kababayan, na kailangan makaalis muna si Jesus bago dumating yung last prophet. Sabi mo kanina, wala nang darating pang last prophet. Why? Ba't ngayon sinabi ni Jesus na may darating pa na last prophet? Problemang malaki yan. Ito pa sa Juan 16 versikulo 8, sabi niya, at siya ay paparito niya na ay kanilang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghahatol. Si Propeta Muhammad pinadala ng Quran. Sabi nga, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anong sabi ng Allah? Ito ang Quran, binaba sa buwan ng Ramadan upang panghatol sa pamamagitan ng tama at mali. Anong sabi ni Jesus sa Biblia? Pag umalis siya, may darating sa inyong propeta na magbibigay ng hatol sa kasalanan, maghahatol sa inyo, magsasabi ng mga kasalanan ninyo. Ay sabi sa Biblia ng Quran, dumating ang Quran, dala ni Propeta Muhammad sa buwan ng Ramadan, na magiging tigapaghatol sa pamamagitan ng tama at mali. Ang ganda. Ang ganda ng combination. Di ba? Anong sabi pa? Tungkol sa kasalanan at sapagkat hindi sila mag-isampalataya sa akin. So nakita ninyo mga kababayan, kaya itong pastor, malaking problema. Last prophet na daw si Jesus, last na sugo, tapos sabi niya sa Biblia, may darating pa katulad ko. Pag hindi siya umalis, hindi darating yon. Pastor, paano na ngayon? Mga gawa-gawang sulat lamang Actually, pastor, sala na dito, pero meron pa akong 10 minutes para sa'yo. ng tao. At dito na po tayo papasok sa pangatlong part kung bakit hindi po tayo dapat makisang-ayon or umanib sa mga Muslim. Dahil ang Quran is not inspired word of God. So bakit ko nga ba nasabi na ang Quran po or aral ng mga Muslim ay hindi po inspired word of God? Pakikinggan po natin ang aral ng mga Muslim. Yung Quran po ay isinulat ni Muhammad nung kinausap po siya ng isang anghel. At ito pong anghel na ito ay si Angel Gabriel. Meaning to say mga kapatid, nung sinusulat ni Muhammad yung Quran, ang kausap niya po ay hindi Diyos kundi isang anghel. Alam niyo po kasi mga kapatid, para maging inspired by God ang sulat mo, dapat ito po ay kinasihan ng banal na espiritu. Meaning to say, yung Holy Spirit ang nagpudyok sa iyo, isulat mo yung sinasabi ng Panginoon. At yung Holy Spirit na tinutukoy ko ay siya rin kinikilala nating Diyos. Ang ibig mong sabihin, pastor, kapag anghel lang ang magbibigay ng mensahe, hindi na word of God, hindi na inspired word of God. Pastor, wag mong sabihin na ganun. Kasi malagot ka man sa mga tigasunod mo. Kasi si Angel Jibril, nang bumaba kay Berhing Maria, sabi niya, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. So, hindi ka maniniwala na nagbigay ng mensahe si Angel Jibril kay Maria? Kasi ang sabi mo, pagkangil lang parang hindi hindi word of God, kailangan Diyos yung bababa. Diyos ba si Angel Jibril nang bumaba kay Maria? Something wrong.
Kanina pa ako nakakalata sa'yo, Pastor, mais ka. Tingnan po natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Ganito po yung sinasabi. Dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Verse 21. Tatawa ako kasi sabi niya, dapat hindi ayon sa kanyang sariling interpretasyon. Pero mababasa niya sa Biblia, hanapin mo na lang, Pastor. Saan binasa ni Pablo na sabi niya ang Biblia ay sarili niyang interpretasyon? See? Sabi ni Pablo, ang Biblia sarili niyang interpretasyon. Tapos sabi mo ngayon, huwag maniniwala nang dahil sa kanilang sariling interpretasyon. Oh my God. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinapangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanilang upang sabihin ang salita ng Diyos. Dahil nga po sa mga man of God o mga propeta na sumulat po ng Biblia na kinasihan ng Diyos, ito pong mga sinulat ng tao lamang ay nagkaroon ng hininga ng Diyos na mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. So dapat po Holy Spirit ang kausap ni Muhammad nung sinusulat niya po yung Quran. Now, si Constantino at si Pablo, saan mababasa halimbawa na may nakausap silang Holy Spirit na para kasihan na sige na Pablo, sige na Constantino, ikaw ngayon ay ginagawa kong propeta. Narinig ko yun, ginagawa ka ng sugo. Pero ang tanong, ikaw na Pablo ay kinakasihan ko na bilang sugo ay ang New Testament ay salita na pwedeng idagdag sa Old Testament. Di ba? Medyo sakit sa ulo ba? Pero ang problema, ang kausap niya po ay isang anghel lamang. So hindi po talaga ito fully inspired by God. Sabihin, pag anghel ang kausap talaga, ayaw pumayag ni Pastor, no? Talagang si Pastor talaga, ayaw pumayag pag anghel kausap. Allahu Akbar. At alam niyo po ba mga kapatid na maging ang ating Panginoong Hesus ay nakikipag-isa sa Diyos Ama nung Hindi mo ba alam, Pastor, nung panahon nila Angel Jibril, nung panahon nila ni Manila Zacarias o ng mga ibang propeta, ang anghel ay Jibril ang nagbigay ng mensahe sa kanila? Hindi mo pa rin kayang tanggapin? siya po ay nangangaral? O hindi mo alam? John chapter 12 verse 49 to 50, ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. Verse 50, at alam ko ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang pinapasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. So makikita po natin na even si Jesus Christ po, nung nagkatawang tao po siya at napunta po siya dito sa lupa, ang ipinapangaral niya ay galing po sa Ama. Nagkakasundo po sila. Stop. Dito may problemang malaki si Pastor. Kasi ako, dating Kristiyano ako, naniniwala ko isa lang ang Diyos. Pero sinasabi niya rito na nagkasundo silang dalawa. Yung mensahe ni Jesus galing sa Ama. Napakalinaw na si Jesus ay mayroong isa pang Diyos maliban sa Kanya. So kung isa lang ang Diyos, ibig sabihin, hindi ito sinasabi ni Pastor na si Jesus nagkatawang tao bilang Diyos, tapos yung utos ng Diyos na Ama, pinadala kay Jesus. Teka. Teka, Pastor. May babasahin tayo dito. Si Jesus bilang propeta, hindi bilang Diyos. Now, eto, si Jesus bilang propeta, hindi Diyos. Maraming bersikulo sa Biblia, sa Bagong Tipan pa mismo ito, Bagong Tipan ang nagpapatotoo at nagpapatunay na si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta. Pag sinabi mo kasing Old Testament, hindi ka maniniwala. Sa Bagong Tipan, sa Juan 7, versikulo 40, sabi ito, ang ilan sa mga karamihan nang marinig ang salitang ito ay nagsabi, tunay na ito ang propeta. Propeta pala si Jesus sa Biblia. Sa Juan 4, versikulo 44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang lupain. Si Jesus nagpakatotoo pala. Tapos ngayon, lolokohin mo kami. Di ba? Mali yun. Lucas 24, versikulo 19, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno na isang propeta, makapangyarihan sa gawa, salita at sa harap ng Diyos at buong bayan. Si Jesus pala isang propeta. Paano yan? Kaya alhamdulillah, ako naging Muslim na. Alhamdulillah, dahil ako'y naging Muslim na. Sa Lucas 7, versikulo 16, lumitaw sa gitna natin ang dakilang propeta, dinalaw niya ang kanyang bayan. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Tingnan mo, dakilang propeta.
Sa Lucas 13, versikulo 33, ako'y yumaon sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Nakita mo? Sa Juan 16, versikulo 14, totoong ito ang propeta na naparito sa sangkatauhan. Ha? Totoong itong propeta, sabi, sa Hebreo 3:1, inyong isipin ng apostol o propeta at dakilang sacerdote na ating kinilala na si Jesus. Na, pastor, paano mo ngayon ito madidepensahan? Panginoon ka ng Panginoon kay Jesus, pero sabi ng Biblia mo, si Jesus, propeta lang. Ang hirap, pastor, yung pinag-aral ka ng magulang mo, tapos mawawala ng saysay pala yung pinag-aralan kasi kung ano-ano lang pala yung sinaturo mo. Allahu musta'an. Ito pa, pastor. Sa Biblia, si Jesus, sugo at lingkod lamang ng Diyos. Sinabi rito sa Mateo 15, versikulo 24, hindi ako sinugo maliban sa mga naligaw sa bahay ni Israel. Kung papakinggan mo, pastor, yung salitang hindi ako sinugo maliban sa bayan ni Israel, paano? Tiga-Israel ka ba, pastor? Tiga-Israel ka ba? Paano ngayon yan? Hindi pala sinugo si Jesus maliban sa bayan ng Israel. Bakit? Sakop ba ng Israel ang Pilipinas? Na, patay na. Wala na. So, surrender myself na. Wala na, pastor. Suko na si pastor kasi wala si Jesus sinugo lang para sa Israel. Ikaw, tiga Pilipinas ka. So ngayon, ba't Panginoon ka ng Panginoon? Di ka naman pala kaanib ni Jesus. Diba? Astagfirullah. Allahu Akbar. Sabi rito ni Abu Ammar, mas maganda pangaralan mo na lang yung mga pastor sa Davao na kinasal niya ang dalawang babae. Karelihiyon mo mismo, yan, tapos pinapayagan ng dalawang babae na magpakasal, daig pa nila ang hayop. So, yun ang problemahin ng pastor kasi problemahin ng mga Muslim. Mamumblema ka talaga, pastor. So, ito pa, pastor. Ito pang bangungot sa'yo ngayon, inshallah. Ito, sa mga gawa 3:4-13, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Lingkod lang pala si Jesus. Na, mga gawa 4, versikulo 27, sapagkat sa katotohanan sa bayan na ito ng laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus. Banal na lingkod lang pala si Jesus. Panginoon ka pa ng Panginoon, Brad. Mateo 12, versikulo 18, narito ang lingkod ko na aking hinirang. Nako, si Jesus. Panginoon ka ng Panginoon. Panginoon ka ng Panginoon. Kay Jesus, yung pala si Jesus, lingkod lang pala ng Diyos. Problemang malaki yan. Ito pa, 1:17, versikulo 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila bilang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesus na kanyang isinugo. Ako si Jesus ka na kanyang sinugo. Na si Jesus lang pala ay sinugo ng Diyos. At meron siyang pinapakilalang Diyos. Nako, pastor, sino ngayon yung Diyos na pinapakilala niya? Anong pangalan? Problema yan, pastor, di ba? Sa 1:8, versikulo 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos at ang inyong Ama ay ibigin ako sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Kanya, sa Diyos, sapagkat hindi ako naiparito para sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Na, pag tinanong mong Kristiyano, si pastor, sabi mo, pastor, how many gods? Sabi niya, isa lang, only one God. Sino yun? Si Jesus. Pero pamabasa mo pala sa Biblia, si Jesus pala, pastor, ay hindi pala, sabi niya, hindi ako sinugo para sa aking sarili. Sinugo ako dahil para sa nagsugo sa akin. Na, pastor, problema. Nung kanyang ama, kung ano po yung ipapangaral niya. At yung ipinapangaral niya ay hindi po galing sa anghel. Pero alam niyo mga kapatid, ako po naniniwala ako na hindi po talaga si Angel Gabriel yung kausap ni Muhammad nung sinusulat niya yung Biblia. Sino palang nagsabi na si Propeta Muhammad ang nagsulat ng Biblia habang pinapangaral ni Angel Gabriel? Di mo ba alam si Propeta Muhammad ay hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat at pinapasulat niya lang ito sa kanyang mga tauhan? At the same time, paano mo nasabi na hindi si Angel Gabriel ang kausap niya? Nakita mo ba? Alam niyo po kung bakit? Kasi kung si Angel Gabriel yon or anghel ng Diyos yon, mayayari po siya sa Diyos at baka mapasama po siya sa mga fallen angels. At alam po ni Angel Gabriel yung kahahantungan niyang parusa kapag siya po ay sumuway sa Diyos. So hindi po guguluhin ng anghel yung salita po ng Diyos. Kaya nga hindi nga guguluhin ni Angel Gabriel yung salita ng Diyos. Sino ba kasi nagsabi na ginulo ni Angel Gabriel yung salita ng Diyos? Nung pinadating niya ba ang Quran, nagulo ba ang salita ng Diyos? Hindi ba kaya naituwid pa? Alam mo saan yung magulo?
Yung mga katulad ninyong pastor, mga pare, ang gugulo. Kasi ang gulo-gulo ba? Iba-iba ng relihiyon ninyo, di ba? Kasi ginulo na ni Pablo yung Biblia. Hindi si Angel Jibril. Nung pinadala ng Allah kay Angel Jibril ang Quran, unti-unti, hindi nagulo. Bakos na ituwid pa nga, pastor eh. Ito ang problema kasi, pastor. Sige, basahin natin yung comment ng isang brother, si Ma'aruf. Sabi niya, yan kasi, pastor, basta-basta ka na lang daw nagbibitaw ng mga salita na hindi mo muna pinag-iisipan, na may mga Muslim na pwede mong mabangga at yung kaalaman mo ay mas maliit pa sa alikabok kung ikukumpara sa kaalaman ng mga balik Islam. Nako, nakakatakot na salita na yung nag-aral ka ng pagiging Christian leadership, tapos nababara ka lang ng isang balik Islam. Mahirap, pastor. Payo ko lang sa'yo, pastor, pagturo ka na lang ng aral mo kasi babanggain mo yung mga Muslim tapos ito ng kalalabasan. Yung mga tinuturo mo, hindi angkop sa tama. Niloloko mo pa kami. Gusto mo pa kaming isahan. Hindi mo kami maisahan. So kung hindi po si Angel Gabriel yung kausap ni Muhammad, sino po ang kausap ni Muhammad? Sino nga ba? Bakit sa amin mo itatanong? Ang sinabi namin si Angel Jibril nga eh. Tapos ngayon, hindi ka naniniwala. O ngayon, kung hindi si Angel Jibril, sino? Ngayon, magpapaliwanag si Pastor. Pakinggan natin. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14. Ganito po yung sinasabi. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman iyan nakakapagtaka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. So si Ito pang problema, Pastor, sa'yo ngayon. Anong sabi mo? Baka nagkamali lang ako ng rinig. Ulitin nga natin. lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. Nagpapanggap na apostol ni Kristo. Pastor, ito ngayon ang malaking problema mo. Anong tawag kay Pablo? Apostol Pablo. Nagot ka. Tinawag na si Pablo ay apostol. Now, ilan ang apostol ni Pablo? Sa mga nanonood, ay apostol ni Jesus. Ilan ang apostol ni Jesus? Ilan ang apostol ni Jesus? Sagutin nyo nga, ilan ang apostol? Ilan? Ilan? 12. 12 daw. Now, kung 12 ang apostol ni Jesus, ano-ano ang pangalan ng apostol ni Jesus? Ito, bibigyan kita ng malaking problema. Sabi mo kasi sa may Biblia, sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman tunay na apostol. Kung hindi, mga nanlilinglang lang at nagpapanggap na mga apostol. Tignan natin, basahin natin kung sino-sino yung mga apostol ni Jesus. Una, Peter, James, John, Andrew, Philip, Judas, Matthew, Thomas, James, the son of Bartolomeo, Judas, and Simon. 12 lang yung apostol. Now, anong pangalan ni Pablo? Pablo. Pang-13 si Pablo. Now, the problem is, Pastor, yung sinabi mo na nagpapanggap na apostol, ang tawag mo kay Pablo ay Apostol Pablo. Now, si Pablo ba ay kabilang sa apostol ni Jesus? 100% hindi. Wala. Dahil wala si Pablo nung nabubuhay si Jesus. Wala sa hanay ng mga apostol si Pablo. Ibig sabihin, si Pablo yung tinutukoy mo na nagkukunwaring apostol. Problema yan, Pastor. Malaking problema yan. Ayan kasi ikaw nananahimik kami mga Muslim kinulit mo kami yan. Problema mo ngayon. Kung problema mo ngayon, si Pablo pala ang hindi tunay na apostol, siya pala nagpapanggap na si Satanas. At hindi naman iyan nakakapagtaka. Hindi na rin naman talaga nakapagtataka, Pastor Kung bakit mo yan sinasabi? Kasi bago ka lang natuto sa Biblia mo. Bago ka lang natuto. Pero pag ngayon, tignan ko lang kung hindi ka mag-aral mabuti sa mga narinig mo sa akin. Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos. Si Satanas, nag-uungwaring anghel ng Diyos. Na nagbibigay liwanag. Nagbigay ng liwanag. Di mo ba alam yung kwento ni Pablo? Bigla siya naglalakad at biglang may lumiwanag.
Tatawa lang ako kay Pastor, no? Hindi niya alam yung mga kwento. Naglalakad si Pablo, biglang may lumiwanag. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ha? Sabi niya, Saulo, Saulo. Si Pablo daw yon. Oh, bakit mo ako inuusig? Nagkaroon daw ng liwanag. Hmm? Baka ito yung sinasabi mo. Ha? Si Satanas nagpanggap ng liwanag. Si Pablo nakakita ng liwanag, Brad. Di ba yan, Pastor? Ha? Saan ba yung tubo? Ang ina mo pa kami pinaglolo ko, ha? So si Satanas po ay kaya niya pong magkunwaring anghel. Pero alam niyo si Satan, hindi niya po magagaya ang Diyos. Dahil kung si Satan kaya niyang gayahin yung Diyos, magpapanggap po siyang si Holy Spirit para mas kapanipaniwala yung pagsusulat ni Muhammad. Kaya lang dahil Teka, paano napunta sa Holy Spirit, Shaitan, ang pagsusulat ni Propeta Muhammad? Ang gulo mo, Pastor, ah. Saan ba yung tubo? hindi po kayang gayahin ni Satanas, ang Diyos o si Holy Spirit, ang pinakamadaling kaya niyang gayahin ay ang anghel para magmukha siyang kapanipaniwala. Kaya lang Kaya ang nangyari, nung sinabi ni Pablo na siya ay apostol, naging madali kayong paniwalain. Problema, Pastor. Ang dami mong problema pala. Mamaya, may tanong ako sa'yo. Pag nasagot mo ito, bahala ka na. Basta importante, binigyan mo ng problema ang sarili mo. ang nakakalungkot kay Muhammad, naniwala po siya ni Satanas na nagpanggap na si Angel Gabriel. Oh, saan mo naman nakuha na impormasyon, Pastor, na si Satanas ay nagpanggap na si Angel Jibril? Pastor, saan mo nakuha? Gusto ko lang kasing malaman, no? Para mas maganda yung salita ka ng salita, wala ka namang ebidensya eh. Saan mo nabasa o saan mo nakuha na si Angel Jibril ay si Satanas ang nagpanggap na si Angel Jibril na kausap ni Muhammad? Saan mo nabasa, Pastor? Huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi naman katotohanan. Ang tawag doon, kasinungalingan. Sabi mo, nagpanggap. Namali ba ako ng dinig? Mga kapatid, namali ba ako ng dinig? Hindi ako nangaasar dito. Gusto ko lang ituwid yung salita ni Pastor. Para magmukha siyang kapanipaniwala. Kaya lang ang nakakalungkot kay Muhammad, naniwala po siya ni Satanas na nagpanggap na si Angel Gabriel. Nakakalungkot daw na naniwala siya kay Satanas na nagpanggap na si Angel Jibril. Na. Ito sabi ni Morphs. Hindi ko babasahin, basahin mo lang. Stagwirula. Hindi ako natatawa, pigatawa ng kita. Hindi. Natatawa lang ako kasi piruin mo. Tignan mo tignan mo, Pastor nakakahiya man yung tinuro sa iyo ng simbahan mo kasi tignan mo, graduate ka pa naman ng Bachelor in Christian Leadership. Tapos being a leader, ganyan yung pinagsasabi mo. Na niloloko mo yung sarili mo. Tingnan mo, leadership, Christian leadership. Leader ka ng mga Kristiyano, pero niloloko mo kami harap-harapan. Ang sabi mo, nakakalungkot na si Muhammad ay naniwala kay Satanas na nagpanggap na si Angel Jibril. Ngayon, saan mababasa na si Satanas, si Angel Jibril nung nakita niya si Muhammad? Pastor. Problema mo ngayon, pinasok mo ang usaping Islam. In-invite mong mga kapwa mo Kristiyano na huwag mag-Muslim. Dahil yan ang dahilan mo. Kung ako Kristiyano, magmu-Muslim na ako eh. Kasi biruin mo, si Pastor gumagamit ng mga salitang kasinungalingan para malinglang ang mga tao. Hindi ba, maganda ba yon? Na pastor ka, leadership, nag-aral ka ng David Chris Julius, Bachelor in Christian and Leadership. Leadership, nag-bachelor ka pa. Subhanallah, nakagraduate ka pa, tapos niloloko mo yung mga taong kausap mo. Hindi sagot ang panloloko para mapalating mo ang katotohanan. Huwag ka manloko ng mga tao para masabing tama ang parelihiyon mo. Ako, being a Muslim, nag-aral ako ng Islam, walang panluloko ang Islam. Pinaparating ng Islam kung anong katotohanan, hindi yung magsasalita ng isang bagay na wala namang alam, wala namang katotohanan. Ngayon, tanong ko sa iyo, sige, patunayan mo sa aming mga Muslim na si Pastor ay nagpapatunay, mag-live ka uli, magbigay ka ng video. Sabihin mo, ako si Pastor CJ Texon David. Binabasa ko po sa inyo ang katotohanan, nabasa ko po sa Quran, sa hadith o saan, na si Muhammad ang nakausap niya ay si Satanas na nagpanggap na si Angel Jibril. Pag nagawa mo yan, Pastor, hindi ka nagsisinungaling. Pag hindi mo yan nagawa, niloloko mo mga tigapanood mo. Kasi, kumo Pastor to kasi. Ang dahilan kasi nila,
Di baling magsalita na lang ako ng kasinungalingan. Di naman alam ng Kristiyano na nagisinungaling ako. Akala ng Kristiyano, totoo sinasabi ko. Ha? Di ba? Kasi, pastor ako. Nakagraduate ako. Hindi sila paniniwalaan ng mga taga-sunod ko. Akong paniniwalaan kasi pastor ako. Oh, yan. Yan yung gagawin eh. Ha? Di ba? Subhanallah, kasi pastor siya, pakikinggan siya ng mga tao. Hindi alam ng mga tao, niloloko niya pala yung mga tao, nagisinungaling siya, nang hindi nila alam. Kasi nga, pastor siya, paniniwalaan siya ng mga Kristiyano. Pero hindi nila alam, niloloko lang sila, naggagawa lang sinungaling si pastor para mapapangit ang Islam. Allahu Akbar. Well, mga Pastor, wag ganon. Masama yun. Masama yun. kapatid, tatandaan po natin na hindi ito mahirap kay Satan. Why? Dahil sa Satan ay dati rin naman siyang anghel. So talagang kaya niyang magpanggap na angel. Ha? Si Shaitan, dating anghel. Papayag ba kayo yung demonyo, dating anghel? Ha? Pastor, saan mo nakuha ang impormasyon? Dinagdagan mo na naman ang problema mo, Pastor. Pastor, saan mababasa na si Shaitan, dating anghel? Si Shaitan ay jin o anghel? Sagutin na nga ng mga Muslim, si Shaitan ba, jin o anghel? Problema si Pastor ngayon. Malaking problema mo, Pastor. Sayang yung pinagkaalaman mo, pinag-aral sa'yo ng magulang mo kung di mo kaya sagutin yung mga katanungan namin. Ano ba yan? Huwag ka na mag-video. Payo ko sa'yo, huwag ka na mag-video about Islam. Kasi ako, ayoko talaga mag-live ng ganito na. Pero napipilitan ako kasi masyadong kala mong totoo kayong magsalita. Napilitan ako mag-live kasi kala mo kayong dapat paniwalaan. Kala mo kayo yung tama na sinisira niyo yung Islam na ang ganda-ganda ng aral ng Islam, totoo yung relihiyon ng Islam, tapos sisirain niyo dahil kayo minatapos na pagiging pastor or pare. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ganun-ganunin mo lang yung Islam pagkatapos namin itong matutunan na ito ang tama, tapos ipapakita mo sa mga tagasunod mo na mali ang Islam. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag dahil alam ko kung anong relihiyon mo at alam ko kung anong relihiyong Islam. Wallahi, hindi ako papayag. Kaya nag-video ako ngayon, gusto kong patunayan sa mga tagapanood mo na mali ka at nagsisinungaling ka. Yung pinaka-expert ni Satanas, ang manloko at manlinlang. Dahil sinabi po ng John Ang expert daw ni Satanas ay manloko at manlinglang. Sino ba nanloloko ngayon at nanlilinglang? Nagsasabi ka ng isang kasinungalingan at nanloloko ka ng mga tao para mamanlinglang sila? O hindi kami yon. Kayo yon. Bisipin, kayo yung kabilang ni Satanas, di ba? chapter 8 verse 44, siya ang ama ng kasinungalingan. Alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako na si Muhammad at ang mga Muslim magpahanggang ngayon ay biktima ni Satan. Biktima ni Shaitan ang mga Muslim. Ako bilang balik Islam. Paano ko nasabi na biktima ako ng Shaitan? Tinuturuan nga ako ng Islam na umiwas kay Shaitan eh. Tinuturuan niya ako na Islam na huwag gawin ang yapak ni Shaitan. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidu adwa. Tinuturo nga ng Islam na kayo ay huwag magpalinglang kay Shaitan dahil si Shaitan ay lantaran ninyong kaaway. Ituring niyo siyang kaaway. Brad, tinuturo sa aming mga Muslim huwag magpalinglang kay Shaitan. Tapos sabi mo, biktima kami ni Shaitan? Alam mo ba? Sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati syaitan. O mga mananampalataya, huwag ninyong sundin ang yapak ni Shaitan. Kami nga mga Muslim, tinuturuan, huwag sumunod kay Shaitan. Paano kami naging biktima? Hindi kayo mabibiktima. Sabi ng Allah, ya bana Adam, la yaftinannakum syaitan. O anak ni Adam, huwag kayong magpalinglang kay Shaitan. Napakagandang aral ng Islam patungkol kay Shaitan. Napakasama ng paningin namin kay Shaitan na inutusan kami ng Allah na huwag magpalinglang. At pinag-aralan namin ng Islam na patunayan namin kayo ang nalinlang. Allahu Akbar. Takbir. Pastor. Dahil ang taong mapagmahal sa Diyos, hindi po susunod kay Satanas. Ang taong mapagmahal sa Diyos, hindi susunod kay Satanas. Nung Kristiyano ako, parang lahat ng ginagawa ko naman mala Satanas eh. Inom ng alak, maninigarilyo, magdidisco, magbe-beer house, magpapakasal yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Teka, ginagawa ba yun sa Islam? Hindi. Saan ginagawa yun? Sa Christian. O ibig sabihin, kayo ang nalinglang ni Satanas. Malakas ba ako mangasar? Sorry
Sorry, Pastor, ha? Hindi ako nangaasar. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Yeah, sorry po, sorry. So ang gagawin na lang po ni Satanas ay babalikuin niya po yung mga aral ng Diyos na mukhang tama. Babalikuin niya ang aral ng Diyos para magmukhang tama. Simula hanggang sa dulo, binaliko mo yung aral ng Islam para maging tama ang aral ng Kristiyano na pinagmamalaki mo. Halimbawa, sino ngayon ang gumagawa ng pamamaraan ni Satanas? E di ikaw. Why? Kasi binaliko mo yung aral naggawa ka ng kasinungalingan. Nakita ka mo, si Satanas ka mo yung kausap ni Angel Jibril. Binaliko mo yung aral. Ibig sabihin, ikaw yung gumagawa ng kasinungalingan, bro. Di kami, bro. Sabi ni Rodel, kung sino-sino naman pastor ang bumabanat sa Islam ngayon, nagmumuka lang grade 1. Yan ba ang pinagmamalaki nilang pastor? Hindi naman sa ganun. Bad naman yung ganun, uhugin. Hindi naman sila uhugin. Hindi uhugin yung pastor kasi nakapag-aral yan si pastor. Si David Chris, nakapag-aral yan, Bachelor of Christian Leadership. Kaya lang, bago lang kasi siya nakatapos, kaya medyo malakas pa yung ano niya, magtuturo ako. Tuturo ko, pakikialaman ko mga Muslim. Ayan ngayon. Nasaan na ngayon, pastor? Pinakailaman mo kami. Pero mali pala. Sa ganong kapamaraanan, akala mo nasa piling ka pa ng Diyos, pero ang totoo, nasa piling ka na ni Satan dahil na-deceive ka ni Satan. Yan ang dapat mong sabihin sa sarili mo. Na akala mo nakapagtapos ka na ng Christians, ay ikaw na nasa piling ng Diyos. Pero hindi pa alam, na-deceive ka na pala ni Shaitan. Now, bakit ka mo? Sige, pastor, hindi kita minamaliit, pero gusto kong may patunayan ka sa amin. Yung Bachelor in Christian Leadership na pinagmalaki mo ngayon, halimbawa, asa Christian leadership ka, nagiging pastor ka ngayon, naging pari ka man o ano, sa haba ng pinag-aralan mo, ginasusan ka ng mga magulang mo para matapos yan. This is my question para mapatunayan na may pinag-aralan ka. My question is, sa kabuuan ng pinagmamalaki mo kanina na topic, itong question ko sa iyo. Una, kung sinasabi mo, sulat to pastor. Pastor, isulat mo kasi sayang pag hindi mo to sinulat, baliwala yung kaalaman mo, sayang Isulat mo to pastor ha. Kung sinasabi mo na wala ng propetang darating after Jesus, ano itong ipinahayag ni Pablo na isinugo siya ni Jesus at nakausap siya at gumawa ng Biblia at nagsulat ng Biblia? Tatanggapin mo pa rin ba na hindi tunay yung mensahe ni Pablo kasi matagal nang wala si Jesus nung bago dumating si Pablo? Nagets mo ba, pastor? Ang sabi mo kanina, wala nang tatanggaping mensahe after mensahe ni Jesus. Now, wala lang natanggaping propeta kasi inikahit mo yung mga tao na huwag mag-Muslim kasi nga, dahil may bagong propeta na si Muhammad, hindi last prophet. Ngayon, ang tanong ko, tatanggapin mo ba si Pablo na huling mensahero o nagbigay ng kasulatan sa Biblia, wala na si Jesus? Tatanggapin mo ba? Sabi mo, huwag tatanggapin kasi ito ay hindi na to tatanggapin kasi tapos na si Jesus. Yan, sagutin mo yan, pastor ha. Second question, kung ang unang kasulatan ay hindi na dapat pang dagdagan o tatanggapin mo ba? O kung hindi na dapat dagdagan yung kasulatan na sinabi mo kanina, tatanggapin mo ba ang New Testament ay hindi na dapat paniwalaan dahil ito ay dagdag lamang sa Old Testament? Pastor, magsulat kaya? Ngayon, this is my final call. Simula sa bidyong ito, kung nakapakinggan mo, pastor, sino mang Kristiyano ang napapaniwala ni pastor, panoorin mo ang live ko simula sa una hanggang ngayon. Panoorin mo para mapatunayan na si pastor ay niloloko kayo at niloloko para mapaniwala kayo na huwag mag-Muslim. Ha? Pastor, huwag ganun. Nakatapos mo lang ng pag-aaral tapos babanat ka na sa mga Muslim. Wag ganun. Bad yun. Bad yun, pastor. Okay, mga kapatid. I-message nyo to, i-share nyo to kay pastor. Pastor, pakinggan mo ito. Pakinggan mo tong live ko hanggang sa dulo. Para malaman mo na, kailangan ko pa palang maraming aralin bago pasukin ng pakikipag-debate sa Islam. So dahil sa matagal ka na nag-aral ng Christian, mag-asala na ako,
Sagutin mo ulit tong tanong ko. Ulitin ko lang. Sinabi mo kanina na wala nang tatanggapin na kasulatan maliban sa mensahe ni Jesus. Yung si Pablo, mensahe ni Pablo, tatanggapin mo? After ni Jesus? Wala na. Ngayon, pangalawa, kung ang kasulatan ay hindi na dapat dagdagan, tatanggapin mo ba na hindi na dapat idagdag ang New Testament sa Old Testament? Kasi pastor, dapat pag-aralan ng mabuti yung Biblia bago ka mag-aral ng Islam. Tignan mo ha. Sabi mo, hindi na dapat dagdagan ang Biblia pagkatapos na Jesus. Ulitin ko. How many years between Old and New Testament? 400 years. 400 years. Ibig sabihin, nung natapos si Jesus magbigay ng mensahe sa Old Testament, after 400 years, nagkaroon ng New Testament. Pinagloloko nyo ba kami? Kaya hindi na nyo na kayo maloloko. Oo, hindi na. Hindi na. Nakatama na kami. Ha? Kaya, pastor, mag-Muslim ka na lang, sayang yung pinag-aaralan mo. Sabi ni John Centillas, hindi dagdag ang New Testament. Hindi dagdag. Why? Paano hindi naging dagdag? Hindi naging dagdag, kaya nga old tapos new. Anong nauna? Old. Tapos after 400 years, nagkaroon ng New Testament. O di nagdagdag. After ni Jesus, may New Testament. Di nagdagdag. Huwag nyo na kami pinagloloko, please. Iba na lang. Huwag kami, ha? So ngayon, pastor, naging aral sana ito sa'yo. Huwag mo nang ulitin. Sa mga kapatid kong mga Muslim, huwag nyo na ako i-mention sa page ni pastor. Kasi baka marami pa kaming maging problema nila pastor dito sa pag-uusapang ito. Inshallah, gabayan sila ng Allah at pastor. Advice ko sa iyo, ituro mo 'yung napag-aralan mo. Huwag mo nang babanggiin ng mga Muslim. Katulad naming mga naging Kristiyano, alam namin kung anong paniniwala mo. 100%. Alam namin. Kaya huwag mo yang ipagmalaki at huwag mong babanggain ng mga Muslim. Tulad ito, isang bangga mo lang, wala na. Paano mo ngayon harapin yung mga tanong namin sa iyo? Gusto namin ng kasagutan, pastor, ha? Kung di mo kayang sagutin, please. Susi mo na ang bunganga mo. Huwag mo nang pakialaman yung mga Muslim kasi okay, mag-Muslim ka na lang. Yun lang. So, ganun pa man, jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lamang ang gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ako, napatunayan ko, sa dating hindi Muslim, napakaganda ng Islam. I love Islam. Islam is perfect way of life. Dahil, habang binibidyo kung habang nagla-live ako ngayon, napipil ko yung tamis ng iman. Napipil ko yung tamis ng pananampalataya. Dahil napapatunayan ko habang nagasalita ako na tama ang Islam. Allahu Akbar. Ha? Tama ang Islam. At mali sila. Habang binabangga nila ang Islam, mas napapatunayan na tama ang Islam. Kaya para sa mga kamusliman, keep it up. Huwag bibitiw sa Islam. Islam is the final message ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang humanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at siya ay mapabilang sa mga talunan. Why? Bakit sinabi ng Allah? Kasi now, napapatunayan natin na walang tatalo sa Islam. Di ba? Kaya walang tatanggaping ibang relihiyon maliban sa Islam kasi Islam lamang ang tama. Islam lamang ang nagtuturo ng tama. Walang panliling lang. Walang panloloko. Tama. Hindi kailangan ng Islam ng panluloko pag isinungaling para maniwala ka. Hindi katulad ng mga pastor na ito gumagamit ng kasinungalingan para mapaniwala ang mga tigasunod nila. Kaya isang malaking takbir. Takbir! Allahu Akbar. Bilang Muslim, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Alam mo, pastor, bilang balik Islam, ipagtatanggol namin ang Islam sa salita ng katotohanan.
sa salita ng Allah na kahit alam namin sapat na si Allah para magtanggol nito. Pero bilang Muslim, proud lang ako sa relihiyon ko as a Muslim. Kaya ipinagtatanggol ko ang Islam sa inyo. Alam ko na kahit hindi ko ipagtanggol ang Islam, mananalo ang Islam. Kung bakit lang ako nasa harapan mo, pastor? Dahil niloloko ninyo ang mga tigasunod ninyo. Niloloko ninyo, mapinapaniwala ninyo na masama ang mga Muslim. Tandaan mo, pastor, nasa harapan mo ako ngayon para patunayan na ang Islam ang tama, ang mga Muslim ang mabubuti, ang mga Muslim ang tunay na sumusunod sa utos ng Diyos. Tandaan mo yan, pastor. Dahil bilang dating Kristiyano, nagawa ko ang mga gawaing mali dahil as a Christian. Alam mo ba? Nagawa ko ang mga tama as a Muslim. Hindi nung Kristiyano. Alhamdulillah, Pastor. Maraming salamat sa iyo dahil muling nabuhayan ang aming mga puso na tuluyang kumapit sa Islam. Dahil sa iyo, napatunayan namin sa aming sarili na talagang kami ay nasa tama lalo at kayo ay nasa kamalian. Maraming salamat, Pastor. Balang araw, magiging Muslim ka din. Inshallah. Allahumma amin. So I think it's enough. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika. Wa asyhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga nagtatanong kung pumayat ako, hindi po ako pumayat. Bagkus yung camera ko lang nagpapapayat sa akin. Pero maganda yun sa camera. At least mukha akong payat. Alhamdulillah. So, hanggang dito na lamang. Ingatan at pangalagaan kayo ng Allah. Kung may nasabi akong pastor na hindi maganda, patawarin mo ako. Kung may nasabi akong mabuti, pag-aralan mo at gabayan ka ng Allah. Jazakumullahu khairan sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.